Hindi ko to sadya na takutin kayo. Pauwiin, no, diyan sa ibang bansa. Marami pong nag-chat po sa atin dito guys tungkol po sa pinapaabot ni kaibigan. Hindi ko po to ginawa guys no, para po manakot, para magpanik kayo, no. Mapanood din po nyo doon sa mga balita kung ano nangyari po sa Iran at saka Israel, no. Ngayon po kaya naparito ako kasi marami pong OFW ngayon guys nag-chat sa atin na kung ano po daw ang lugar na safety po sila. Kaya dito po nyo yung maririnig guys kung saan po ang safety na tirahan, na puntahan. Sa totoo lang, hindi po kayo safe, no? Yung mga OFW natin. Kasi doon po talaga nag-umpisa po yung gulo. Ngayon po, sasabihin po natin kung saan po ang pinakamagandang uwian, no? Hindi po ako pananakot ito, hindi po namin sinadyang takutin kayo. Nakabase din po ito sa balita ngayon, no? Nga nais ko lang po itanong kasi maraming nag-chat. Gusto po daw nila, gusto na po talaga nila umuwi dito, kaya lang paano daw? Baka daw mamatay lang po daw sila gutom kasi wala po daw silang ipon pa, kaya ipaabot natin guys. Magandang gabi po kaibigan. Shoto Linyo. Si Linyo yun Linyo. Linyo. Ay, si Shoto pa rin guys. Salamat kaibigan Shoto. Sana okay lang po kayo. Magandang gabi po. Oo, meron naman akong followers or yung iba hindi, no? Kakapanood lang po. Meron pong nagtanong sa atin. Gusto po daw nila na ipatanong sa inyo kung alin po daw na lugar ang safety. Alam mo ba kaibigan kung saan po na pwedeng puntahan po ng mga tao na napaka-safety ngayon po? Ito po ang sinabi po ng ating kaibigan guys. Naintindihan ko po yung sinasabi po niya. Alam mo guys, ang sabi po ni kaibigan, napaka-safety po talaga natin dito sa Pilipinas kasi po protektado po tayo sa Panginoon guys, no? Mahal po niya tayo. Hindi ko po ito guys nais iparating sa inyo, pero maraming nag-chat ng mga OFW. Nais po nilang umuwi kaibigan, pero aanin po daw kung uwi sila, kung mamamatay din po sila sa gutom. Ang sabi po ni kaibigan guys, nasa inyo po yung pag-decide kung gusto po yung umuwi, no? Magugutom man kayo dito, pero kasama mo naman yung pamilya mo at saka tama yan. Sabi po ni kaibigan guys, no? Totoo yung sinasabi niya guys. Magugutom man kayo dito pero makahanap pa rin kayo ng pagkain na yung gusto po nyo na makita. Ang pait lang kayo diri kaibigan, yung iba natakot. Sabi po daw nila, tinatakot po daw natin. Hindi po namin tinatakot kayo guys, no? Kaya nga tinitingnan po natin, no? Tumulong na kami ng paabot para po ay malaman po ninyo. Kasi alam mo ba, ang daming mga Pilipino ngayon ay ipit sa gulo. Ang delikado lang po dito guys, kung mayari po yung tatlong banal na iniingat-ingatan po ngayon, no? Yung ginawa po ni Abraham, yung doon sa Mika, tapos yung doon sa Madina, at saka yung isa doon sa Israel yata yun, oo, tama yan, yung Darak guys, no? Doon Darak, yun po ang magiba, masira, matamaan doon na guys. Ano ba ang pinakamainit na bansa kanyang kaibigan na sa gulo? O yun,
Delikado yung Saudi guys. Sabi po ni kaibigan, delikado. Yemen, di ba? Ano pang lugar dyan? Ang problema lang dito kaibigan, nung nagkampihan ba? Pero yung Israel lang yung kumampi, iwan ko lang, no, ilan ba yung kumampi sa kanila? Number 1 na po yung Amerika guys, no, kumampi po doon sa Israel. Pero sana po, sino ba ang makapag pahinto nito kaibigan, no? Is kung malaman. Walang bansa na makapagpahinto nito guys. Kasi po, nakasulat na. Yan tala sa Biblia. Kaibigan, totoo ba na mangyayari po yung World War 3? Mangyayari daw guys, no? Nakita po ni kaibigan, may panahon na matutupad na po yung World War 3. Kasi para lahat po tayo ay magdusa, para dumaan sa katahimikan, no? Dumaan sa kaguluhan. Pagkatapos sa gulong ito na po yung sinasabi na katahimikan guys. Yun po ang gusto kong ipaabot. Kaya nasa inyo, no? Kami po ay tumutulong lang sa mga OFW dyan, no? Na kung saang bansa ngayon yung naiipit sa gulo, no? Kasi nakakaawa po. Ang sabi po ni kaibigan natin na Asyoto dito, pinaka-safety at protektado dito sa atin. Bakit po nasabi po inyo kaibigan? Tama ka kaibigan. Dahil po guys, ito yung lupa natin dito sa Pilipinas po, yung parang itinadhana na po ng Panginoon talaga, no? Na tayo po ang, hindi ko na lang po babanggitin guys, baka po magkakamali tayo, no? Gitagaan ta og priority dire, no? Sa Ginoo guys, kini ato ang lugar diri sa ato ang bansa sa Pilipinas. Muna ang sabi ni kaibigan, protektado ta karon. Ang mahirap lang po dito, maraming OFW na naiipit at namumuhay doon sa ibang bansa. Sabi po nila, kapit na lang po kami sa Panginoon. Okay lang po yan, oo. Kasi lahat naman po tayo ay mayroong pinagdadaanan po. Dito ka man sa Pinas, doon ka man sa ibang bansa. Lahat po tayo ay may trial sa mundo, sa buhay din natin. Sa lahat po ng nagtitiwala sa aming channel, sa lahat po ng mga nag-request sa amin, no? Marami pong hindi ko followers ito guys, nakapanood lang. Kaya ipinapaabot nila kung ano daw talaga ang pinakamaganda na at saka pinaka-safety na puntahan. Kaya sinabi ko sa kanila, dito sa atin, lalo yung Mindanao. Magulo man yung Mindanao guys, pero napaka-safety po nyo dito. Ang delikado ngayon guys, alam mo ba kung kaibigan, alam mo ba kung kinsa ang unahon dire kung tayo ay lusobin? Tama si kaibigan guys, ang unahon gyud og lusob guys, siyempre kana yung mga dagko nga mga syudad, o kana gyud siya. Oo, kaya safety talaga tayo dito, no? Ang problema lang guys ngayon, meron nakita si kaibigan Asyoto, titindi po itong gulo kung gagamitin po ng Israel yung nuclear. Yun po ang nakita ni kaibigan. Pag ginamit yan, nuclear, lahat po tayo damay na damay, no? Lahat tayo madadamay. Kaya dapat po kayo ngayon, kung sino yung makapanood ng mga pakishare guys, no, sa video ito, dahil marami kayong matutunan dito. Dapat po yung mga taga ibang bansa ngayon na mga OFW, dapat marami na kayong iniimbak na magagamit sa kalusugan ninyo, lalo na pag iputok yung nuclear na may lason. Lahat, ilang tao mamamatay dahil po dyan. Umpisa na. Kaya
nagpapasalamat kami dahil po sa maraming nagtiwala sa amin. No, hindi ko hangad na panakot, hindi ko hangad na ipanik ko kayo. Nakabase din po ito sa mga video ngayon, sa balita, kahit sa GMA pa, no? Oo. Kaya tinatanong lang po natin sa mga kaibigan po natin, hindi kasi po sila po yung nakakaalam, no? Sinabi na po ni kaibigan kung oo, no, hindi po alam ni kaibigan na kung ito na ba yung hinulaan na sign na pumarito yung Panginoon. Hindi po niya alam, guys, no? Hindi po niya alam, walang nakakaalam. Kaya maraming salamat sa inyong pagtitiwala sa akin. Ako po si Ghost Hunter 88 bilang kaibigan ninyo at saka yung mga kaibigan natin din. Salamat po sa inyong pagtitiwala.